Inamin ni Coach Tim Cone na hindi siya magdadalawang isip na palaruin si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra sakaling okay na ang katawan nito sa kabila ng pagkakaroon ng bagong import. Ibinahagi rin niya na hinihintay nilang matapos ang proseso ng naturalization ni Benny Boatwright para maipasok ito sa Gilas, Pilipinas. At si John Amores, inaming ito na ang huling baraha matapos makabalik sa Titan Ultra na umani ng batikos mula sa netizen. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Base sa sagot ni Coach Tim Cone, maglalaro si Justin Brownlee at maiitsapwera ang bagong import ng Barangay Ginebra sakaling maayos na ang pakiramdam ng resident import. Sa panayam ng media, hindi pa umano niya masabi kung hanggang saan ang itatagal ni Riley Grigsby sa kanyang koponan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin ang mga sinabi ni Coach Tim sa report ni Homer Sison sa Spin. Pinapahula muna ako sa mangyayari pero sa totoo lang, malabo pang nakikita ko sa ngayon Tingnan muna natin kung paano ang magiging sitwasyon. Pero sa ngayon, kapag handa na maglaro si Justin, siya ang maglalaro. So mga playoffs, malinaw ang mensahe ni Coach Tim Cone kahit dumating na si Riley Grigsby at inaasahan ng maglaro para sa Ginebra, hindi pa rin nawawala sa isip ni Coach Tim si Justin Brownlee. Sa halip na pag-usapan agad kung sino ang mananatili bilang import, ang una niyang binigyan din is yung condition mismo ni Brownlee. Pinapakita lang nito mga playoffs kung gaano kalaki ang tiwala niya sa matagal na niyang katuwang, di ba? May point din naman yung sinabi niya na malabo pa yung nakikita niya sa ngayon Para bang ayaw niya magmadali sa desisyon niya. Gusto muna niya makita kung paano maglalaro si Grigsby, kung gaano kabilis itong makaka-adjust sa kanyang sistema dito sa Barangay Ginebra. At higit sa lahat, kung kailan talaga magiging 100% ang kondisyon ni Justin Brownlee. Practical na pananaw po yan ng isang coach. Pero ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang pahayag is ito yan mga playoffs. Kapag handa na maglaro si Justin, siya pa rin ang maglalaro. So para sa akin, malinaw na indikasyon ito na si Brownlee pa rin ang number 1 import ng Barangay Ginebra. Hindi madaling mabura ang tiwalang nabuo sa isang dekada ng mga kampyonato at malalaking panalo, di ba? Kahit may bagong import na dumating, si Brownlee pa rin ang unang nasa isip ni Coach Tim kapag tuluyan na siyang gumaling doon. Kung sakaling magpalit sila sa kalagitnaan ng conference, posibleng hindi rin ganun kahirap ang adjustment ng Barangay Ginebra kasi nga, kabisado na ni Brownlee yung sistema, yung kanyang mga kasama doon at ang triangle offense. Samantala, magiging mahalaga rin ang papel ni Grigsby dahil siya yung magdadala ng koponan habang nagpapagaling si Brownlee. Kung maganda ang papakita niya rito, mas lalalim ang import options ng Barangay Ginebra. Pero base sa sinabi ni Coach Tim, malinaw na kapag dumating ang araw na 100% ng handa si Brownlee, siya pa rin ang inaasahang muling mangunguna sa Gin Kings. Para naman sa nalalapit na pagdepensa ng titulo ng Gilas Pilipinas sa Asian Games, sinasabing posibleng kabilang sa hanay si Benny Boatwright. At nang makapanayam ng media, inamin ni Coach Tim na hinihintay pa rin nila na makumpleto ang proseso ng naturalization ni Boatwright. Sisilipin umano nila ang lahat ng possibility sakaling ayos na ang papeles nito. Narito ang kanyang kwento. Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Hinihintay pa rin naming matapos ang proseso ng naturalization niya. Sana matapos na ito sa lalong madaling panahon. Kapag kumpleto na ang lahat ng papeles, saka namin titingnan ang sitwasyon at pagdidesisyonan kung ano ang susunod naming gagawin. So eto yan mga playoffs. Malinaw sa mensahe ni Coach Tim, hindi pa tapos ang usapan tungkol kay Benny Boatwright dahil may isang mahalagang proseso pang hinihintay doon. Base rin sa mga naunang ulat, wala pang ang Philippine passport si Boatwright na magpapatunay na ganap na siyang Pilipino. Kaya hindi pa makapagbigay ng tsak na plano si Coach Tim hanggat hindi pa makumpleto ang lahat ng dokumento. May point din naman yung sinabi niya na kapag natapos na, saka namin titingnan kung anong kailangan gawin. Ibig sabihin, bukas pa rin ang lahat ng posibilidad. Hindi pa sila nagdi-decide kung saan at kailan eksaktong gagamitin si Boatwright dahil nakadepende pa rin ito sa magiging resulta ng kanyang naturalization at sa sitwasyon ng koponan sa mga susunod na buwan. Isa pang dapat bantayan ay ang FIBA World Cup Asian Qualifiers sa August mga ka-playoffs. Gaganapin po yan dito sa Mulawasia Arena. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ganap na malinaw kung makakalaro si Justin dahil inaasahan pa rin ang kanyang recovery mula sa mga injury sa binte at tuhod. Kung susundin ang tinatayang 4 to 6 weeks o maging mas mahabang recovery period depende sa kanyang kondisyon, posible pa rin na magkaroon ng pagbabago sa plano ng Gilas. Kung sakaling maging maayos na ang naturalization at passport ni Boatwright bago pa yung August, habang hindi pa handang maglaro si Brownlee,
malaki yung posibilidad na si Boatwright ang magsilbing naturalized player ng Gilas sa mahalagang window laban sa Iran, Jordan at Syria. At kung pareho naman sila maging available pagsapit ng Asian Games sa September, mas okay yun. Bilang defending champion kasi malaking bagay kung parehong nasa kondisyon si Brownlee at si Boatwright. Kasi nga, mas lalalim ang roster ng Gilas at mas lalaki ang chance na maipagtanggol nila yung gintong medalya. Lumikha naman ang ingay ang muling pagpasok ni John Amores sa PBA, partikular sa koponan ng Titan Ultra. Sa panayam ng media, inamin ni Amores na ito na ang huling baraha para sa kanya. Kasabay niyan, inamin din ito na kinausap at binawalan siya ng PBA Commissioner Willie Marcial. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan po natin si John Amores sa report ni Paige Javier ng ABS-CBN News. Magtatrabaho lang ako, kung ano yung pinagawa ng coaches, tatrabahuhin ko lang. Siyempre mas kailangan mag-ingat kasi nakatutok lahat sa akin eh. Pipikunin ako, ganyan, kung ano yung iaano nila sa akin. Kinausap ako ni Commissioner, ito yung bawal. Bawal akong makisali sa ganyang gulo kasi ito na yung pinaka-last chance ko talaga sa PBA. Parang ramdam natin sa sinabi ni John Amores na alam na niya yung sitwasyon niya, di ba? Nang sinabi niya kasi na magtatrabaho lang ako, kung ano yung paggawa ng coaches, tatrabahuin ko lang. Parang gusto niyang ipakita na hindi na siya babalik bilang sentro ng kontrobersiya, kundi bilang isang player na gustong unti-unting maibalik ang tiwala ng kanyang kuponan. Pagkatapos ng lahat na nangyari sa kanya mula sa NCAA incident hanggang sa shooting case sa Laguna, wala na talaga siyang ibang paraan kung hindi patunayan yung sarili sa loob ng court, di ba? May point din yung sinabi niya na mas kailangan mag-ingat kasi nakatutok lahat sa akin. Totoo yun eh. Sa bawat galaw kasi niya, ang daming mata na nakatingin dyan. May mga kalaban na posibleng subukan ang kanyang pasensya. May mga fans na naghihintay ng kanyang pagkakamali. At may mga kritiko na nagsasabi na hindi na siya dapat nakabalik sa PBA. Yun yung price ng second chance, di ba? Mas mataas ang standards at mas mabigat ang pressure kumpara sa ibang players. Para sa akin naman, pinakamahalaga yung payo ni Commissioner Willie nang sinabi niya na bawal na siya masangkot sa gulo at ito na ang pinakahuling pagkakataon niya sa PBA. Malinaw na mensahe yun ha. Hindi na ito simpleng warning lang. Isa ng ultimatum yan. Binigyan siya ng liga ng isa pang pagkakataon matapos ang mga kontrobersiyang pinagdaanan niya. Kaya anumang pagkakamali mula rito, maaaring tuluyang magsara ang pinto sa kanyang professional career ha. Naiintindihan din natin kung bakit marami yung bumabati ko sa kanyang pagbabalik ngayon. Hindi kasi maliit na issue nangyari sa kanya nakaraan eh. Kaya normal lang na may mga pagkakataon talaga na magtatanong or may magtatanong kung tama bang nabigyan siya ng pagkakataon dito sa PBA. Pero sa kabilang side, mga playoffs, nagpasya ang PBA at ang Titan Ultra na bigyan siya ng huling pagkakataon matapos niyang dumaan sa mga kinakailangang proseso. So ngayon, nasa kamay na ni John Amores ang susunod na kabanata niya dyan. Hindi na sapat ang magandang salita sa media. Ang tunay na sukatan is kung mapapanatili ba niya yung disiplina, makakaiwas ba siya sa panibagong kontrobersiya at mapapatunayan sa loob at labas ng court na karapat dapat siyang pagkatiwalaan muli.